Jesus, who is the cornerstone. Ilalatag na lang yan ng mga prophets. Kasi isang beses lang naman ililay ang foundation, di ba? Sabi ng Bible. Amen. Hindi pwedeng paulit-ulit natapos na yung building, tapos maglilay ka na naman, maglalagay ka na naman ng foundation. Di ba? Hindi po pwede yung ganun. So, when church was established or when the foundation was laid, sinundan na lang po yun ng mga prophets at saka ng mga apostles during the time of Jesus. Tapos na po, nalatag na ni Jesus ang foundation. And lahat po ng ating faith is being founded on Jesus Himself. Kaya nga sinabi niya kay Peter on this rock, I will build my church. So we are, the church of the Lord Jesus Christ is built on the foundation of our faith in the Lord Jesus Christ. So in these two epistles of Paul, Paul identifies the office of apostle as the first that Jesus appointed. Tama, di ba? Sabi niya, Jesus appointed the apostles, and then the prophets, and then the evangelists, pastors, and teachers. So, clearly the work of the apostleship was to lay the foundation of the church. In a sense, they will lay the foundation of the church, but in a sense, only secondary to that of Jesus Christ Himself. Nalatag na ni Jesus tapos na Sinusundan na lang natin, and even the apostles of these days, yung ngayon, kasi sabi, di ba, ano ba ang requirements ng apostleship? Paano ba sila namili sa Acts 1? Nung kapalit ni Judas? Di ba, they cast lots, but then the standard was that he should be an eyewitness of the Lord Jesus Himself and His ministry. So ngayon, paano na? So wala na pala talagang apostle these days kasi wala naman ang nakakita kay Jesus, di ba? So, hindi naman po ganun kumbaga may foundation na nakalatag. Apostles right now are just building on that foundation already. Parang nag-aano na lang ba? Sabi, di ba, kanina, ipinatong na lang kung ano yung original na cornerstone or chief cornerstone, kung ano yung katuruan na nasa Bible na natin. Doon lang po tayo maglalatag. Hindi na po tayo maglalatag ng panibagong mga katuruan na according sa ini-reveal sa inyo. Because there will really be people, false prophets, false, di ba, apostles. They will claim, I received this revelation from the Lord. And it's extra from the Bible. So let's be very careful on that. That is why it is very important na tayo po, alam po natin ang ating Bible. Kasi mahirap na pong maniwala kasi sikat yung taong nagsalita na yun. Ang daming followers. Pero wala pala sa Bible. At biblical lang sinasabi. They are just speaking on their siguro mga influences na nila. Alam mo yun? And it's very easy. Talagang, let's be very vigilant on that. Tayo mga Kristiyano, we are to look at our Bible. Basahin po ang Bible natin kasi baka kung ano-ano na yung mga sinasabi sa atin, hindi pa natin alam. And we will be perishing along with them, di ba? And tayo po ay, we are being warned na mag-ingat sa mga false teachers, false prophets, false apostles, or ano pa yung mga false na yan. And alam natin na sabi in the last days, maraming mga katulad nila ang talagang mangguguyo sa atin. Di ba? Hirap ang Tagalog. They will really lead us astray if we ourselves are not so familiar or even we are not studying the Bible. Kung hindi natin pinag-aaralan, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Akala lang natin, tama, mukhang tama naman. Di ba? Like prosperity gospels, ang bilis lang Ang bilis makahatak ng mga tao Sasabihan kang, yayaman ka! Yayaman ka kasi ito ang kalooban ng Panginoon sa'yo. Diba? Did you ever see a disciple of the original disciple of the Lord Jesus Christ na yumaman? Hindi, diba? And even sa maraming pagkakataon, yung mga mayayaman, nung nagtatanong kay Jesus, how to enter the kingdom of heaven? See? Nicodemus, nagawa ko na ang lahat.
Di ba? I did a lot of good work. So ano pang pwede kong gawin para makapasok sa langit? And when Jesus told him, sell all your possessions, at siya'y bumagsak ang kanyang... He was so sorrowful, di ba? Kasi hindi niya kaya. Yan lagi ang nagiging karibal ng Lord sa buhay natin. Ang wealth, ang posisyon, whatever that you are holding so dear sa ating buhay, yun ang nagiging karibal ng Panginoon sa atin. That is why let us be very careful. Amen? Praise God. In Acts 1 verse 21 to 22, ito yung sinasabi ko. Therefore, it is necessary to choose one man who have been with us the whole time. The Lord Jesus was living among us, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from us. So ngayon, nagtataka ako. So, ito pala yung isang qualification para maging apostle. But then I realized, sino nagsabi nito? I think Peter. Nung nag-decision silang pipili na ng kapalit ni Judas. So, they laid paano tayo mamimili ng kapalit ni Judas? Diba? So, ito yung sinabi niya. If you can read it until sa Acts 1, but then I realized, this is just a narrative kung ano ang nangyari at that time. And we have to bear in mind, at that time, they were told to wait for the Holy Spirit. But they already did. Nag-cast lots na sila and laying their own requirements kung sino ang papalit on their own. Amen? So, I could not say na parang dapat gawin natin itong ganito kasi it was just a narrative during that time kung ano ang nangyari during that time na pinalitan nila si Judas, because after that there were no accounts in the Bible regarding Matthias. Amen? Sino nakakilala kay Matthias na pumalit kay Judas? Diba, there were no account of him in the Bible. So, we cannot conclude, but this is what happened. So, in Acts 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So, ito yung mga ginagawa ng mga apostle during the time of Jesus. In 1 Corinthians 12:28, it highlights the foundational nature of the apostles in the church. So, same, most likely ang 1 Corinthians 12:28, para din siyang Ephesians 4:11. Ay, sorry po. Wala pala akong slide nung 1 Corinthians 12:28. Ang sabi po niyan dito is, sa 1 Corinthians 12, teka lang po ha. If you have your own Bibles, you can check din po. 12. Okay. Ang sabi niya dito is, okay. And God has placed in the church, so parang Ephesians 4:11 lang po talaga. And God has placed in the church, first of all, apostles, second, prophets, third, teachers, and then miracles, and gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. These were all like the gifts that Jesus himself gave to the apostles, or to his followers at that time. Amen? So, natapos tayo sa apostles. Now, the prophets. The office of the prophets. Alam mo, nai-intriga ako dito Kaya tinatanong ko rin si Pastor Ian tungkol dito. And I've been asking yung mga malalim na sa faith tungkol dito. But, of course, we will not consider it as final. Let's hear what the Word of God tells us in the Bible. Doon lang naman talaga. Tayo pong mga believers, marami pong contradictions, marami pong debates, di ba? Marami pong mangyayaring ganun. Kaya minsan, yung mga talagang mahina-hina ka sa faith mo sa Panginoon, talagang masusray ka But then,
And let's always go back po what the Word of God tells us. Kasi ito po yung ultimate natin na basis ng ating decision making, ng ating paniniwalaan. Hindi po tayo maniniwala sa mga sabi-sabi. Amen? Amen. Sabi dito, prophets, of course, are God's spokesmen who speak truth and reveal God's will. And the characteristics of prophets are they have the gift of revelation and guidance. Prophets communicate God's messages and reveal His will. They bring encouragement, edification, and warning. And of course, they have a spiritual insight. Meron po talaga silang gifting sa medyo maigting po yung spiritual insight nila. But of course, they have insight into God's plan and often speak into current events and personal lives. So, ang tanong, sinong may kilala ditong propeta? In the Old Testament, sinong mga propeta ang kilala nyo? Isaiah, Jeremiah, Samuel, Daniel, sino pa? Elijah, Elisha, sino pa? Yung mga minor prophets, i-exam ko yan sa inyo. Amos, Si Amos, Obadiah, Ezra, di ba? So, Zechariah, tama, praise God. So, sila yung mga prophets na kilala natin. Kaya tinatanong ko last night lagi ako nagtatanong, no? Kasi, kahit pa ang dami mong basahin, ito nga yung, sabi ko, hindi pala, parang sa tingin ko nitong topic na ito, parang ang bilis-bilis lang, ang dali-dali lang. Pero nung inaral ko siya, talagang mind-boggling din siya, talagang nalito, ay hindi naman nalito, pero alam mo yung, ang dami ding naano sa akin na sabi ko, kaya ko kaya itong i-release lahat? Sa sobrang daming, so, I believe it's good na bawat isang office, let's say, pag ituro talaga dapat, pastor, yung office of the pastor, office of the prophets, office of the apostles, isa-isa para mas lalo po talaga nating maintindihan. Ano po talaga yung roles natin, yung roles ng office na yan, yung paano natin malalaman na mayroon tayong ganong giftings, bawat isa sa atin, because that is very important for us believers po talaga, na maintindihan natin yun, saan tayo na belong, saang office tayo may giftings. Kasi, sabi nga natin, kung ipinilit na wala ka naman talagang giftings na kumanta, pinilit kang kumanta dito, mahihirapan talaga. So, if it is not your gift, tapos ipinilit, it will result into burden. At hindi yan will ng Panginoon. Ipinilit mo lang talaga kasi gusto mo. Pero, I don't think that if it's not your gift, hindi mo rin talaga siya gugustuhin. Sometimes lang, ipipilit ng ibang tao. It's either peer pressure. Di ba? Kasi dalawa kayong magkaibigan, ang isa magaling kumanta, gusto ka din niyang nasa music team kasi para magkasabay kayong umuwi, magkasabay kayong ganyan. Pero hindi mo na ma-maximize ang gift ng Panginoon sa'yo. Dapat po ang gifts natin will edify, will encourage, and will let the church grow. Dapat ganun po. Pag ginamit natin sa tamang lugar ang ating gifts, of course, it will, makakatulong yun sa body. Kasi nga, sabi, di ba, tayo, we belong in a body. Kanya-kanya po tayo ng ating mga roles, ang ating mga assignments sa isang church. May, syempre, hindi lahat maglilinis. Meron din talagang dapat magluto. Hindi lahat mag-work dito. Kailangan ding may mag-media. Kailangan ding may mag-music, di ba? So, in a church, though we have unity, pero may iba-iba tayong gifts and callings for a church, di ba? So, yun po ang dapat nating maintindihan. Saan ba tayo nabilong? And I believe, it's a high time for all of us to ask God or ask the Holy Spirit, ano ba yung gift ko, Lord? Or
Ano ba yung binigay mo sa akin? Kasi sometimes andyan na pala, hindi pa lang natin na-discover or hindi lang natin na nabigyang pansin ba or hindi natin binigyan ng pagpapahalaga. And if you are going to bring it to church, tayo dito as a family, lahat po tayo may ganap, lahat po tayo may assignment, lahat po tayo may role. You might be the head of the church, you might be the eyes, you might be the head, hindi tayo head kasi si Jesus yan. You might be the feet, di ba? Bawat isa sa atin, may role. Ano bang role? May parte tayo sa katawan ni Jesus, sa body of Christ. Amen? Amen. So, para na ano na ako Okay, praise be to God. So, on prophets, sa Acts 2 verse 17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. So, meron po talagang office of the prophets ngayon. Hindi po natin pwede sabihin, in the Old Testament naman na yan. Pero hindi po limited na ang apostles actually and prophets this time doesn't have the same, alam mo yun, yung parang power or authority that was given during the time of Jesus or even the Old Testament. Yung ngayon, it's just an office or a gifting. Hindi po pwedeng, yan si Prophet Grace. Si Prophet Grace, hinulaan ako yan. Kasi, para ka na lang ding, di ba? Para na lang ding nag-psychic reading or nag-future telling ka na. Fortune telling na be careful. Let's be very careful on that po. Kasi, yung paglapit sa mga, no offense, sa paglapit sa mga, those self-proclaimed prophets, di po talaga natin alam. That is why it's very clear po. Once they utter something to you, if it's not biblical, don't believe it. You have to be very wise. Lahat dapat, kasi natapos na ang Bible. Bible is our ultimate source. Lahat nandyan na sa Bible, di ba? Lahat ng truth, lahat ng kung anong pwedeng mangyari or nandyan na sa Bible. So, pag may sinabi sa atin, let's go back to the Bible. Ano ba sinasabi ng Bible dito? Sa mga sinasabi niya. If it's not, then run away from that. Kasi, that would fall into psychic and that's witchcraft. Diba? Amen. Careful po tayo. If it's not biblical, kung ano yung mga sinasabi, huwag po tayong maniniwala. And you really have to be very careful approaching those people. At saka yung iba pa naman yan, very intentional yan sila, talagang lalapitan ka. Amen? If it's not in the Bible, that's the only way. Kasi sabi ko po, so paano ko malalaman? Kasi sabi naman may prophets pa. Of course, God will still use people. He can still talk to people. But if it's not biblical, then you have to question it. Questionable na yan. Amen? Praise God. I hope we are clear on that. 1 Corinthians 14, verses 1 and 3, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. But the one who prophesies speak to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Amen. Ito po yung prophesy. Kaya sabi nga, if you have to desire gifts, desire the greatest, ang tawag ito, prophesy. Hindi po prophesy na yayaman tayo or magiging sikat ka. Praise be to God. This is para saan daw? Spiritual strengthening, encouraging, and comfort. This should be edifying the church. Amen. This should help the church. Hindi yung pang sariling Material. alam mo, parang lang, ito si Ate Grace, sabihan, si Ate Eva naman, si Ate Grace lang natin na isang. Ito si Ate Eva, sasabihan ko to ng ganito para magpalapit sa akin. Diba? You can say that. People can say that. Kasi, diba? Parang alam mo yung, sometimes we keep on saying, yung pagsisinungaling, akala din natin, tayo mismo na nagsisinungaling, akala din natin yun na yung truth, diba? Narinig ko yung
saying na yan eh. If, Yung lagi mong repeated na lies. Ikaw mismo, maniniwala ka, akala mo truth na yon. Amen? So, ganun po ang tendency ng tao. In Amos 3 verse 7, surely, the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants.